Habang pinapasyal ko kayo sa lugar namin, pag-uusapan natin ang kaibahan ng non-probability sampling techniques na convenience sampling tsaka purposive sampling techniques. Ito kasi yung mga dalawa sa nakakalitong sampling techniques na pinag-aaralan natin sa research. Pag sinabi nating purposive sampling technique, mayroon ka talagang hinahanap sa participants mo. Bale, you are trying to intentionally select participants based on their characteristics, knowledge, experiences, or some other criteria. Pero kapag tinatawag nating convenience sampling, this simply involves recruiting individuals primarily because they are available, willing, or easy to access or contact on a practical level. So, ibig sabihin, kapag ginagamit natin yung convenience sampling, kahit sino yung salubong natin ay pwede sa study natin. So, wala tayong hinahanap na specific characteristics para pumasa ang taong ito at magiging respondent natin or participant natin. The mere fact na pwede sila, available sila, ay enough para mapili natin sila. Ang purposive kasi may criteria gaya ng sinabi ko kanina. Kaya medyo mahirap ito dahil nga hindi ka basta-bastang makakakuha lamang ng participant na available. Kailangan ma-meet nila yung specific characteristics na hinahanap mo. But then again, yung mga bata or yung mga beginners sa research usually nako-confuse din kung ano yung ibig sabihin ng purposive sampling technique or ng convenience sampling at anong pagkakaiba nilang dalawa. Minsan kasi iniisip natin na dahil nga ang isa sa mga reason din kung bakit natin minsan nakukuha yung taong yun na may characteristic na hinahanap natin dahil available siya. So iniisip natin na convenience sampling yun, hindi yun convenience. Purposive sampling technique siya kapag mayroon talagang inclusion criteria at exclusion criteria. Halimbawa, kung sa study ka halimbawa ng tungkol sa, let's say, school bullying and academic performance of Filipino youth. So, dun sa study mo, mayroon kang dalawang variables na yung school bullying tsaka yung academic performance. Ngayon, ang target participants mo ay Filipino youth. Pero hindi lahat ng Filipino youth dito ay pwedeng maging participant mo. Gawa nga ng meron kang variable na academic performance. Therefore, ang gagamitin mong sampling design, kung pipili ka sa dalawa lamang, convenience tsaka purposive sampling technique, ang gagamitin mo dyan ay purposive sampling technique. Gawa nga ng meron kang inclusion criteria. Number 1, dapat currently enrolled yung estudyante kasi gusto mong ma-relate yung school bullying experience niya dun sa kanyang academic performance. And at the same time, hindi lang dapat currently enrolled, dapat naka-experience din yung estudyanteng ito ng school bullying para ma-relate mo yung kanyang academic performance dun sa naging experience niya. Although, pwede rin naman na kumuha ka ng mga hindi naka-experience ng school bullying para may point of comparison ka sa academic performance. Dahil I'm pretty sure na isa sa mga magiging hypothesis mo dito ay yung experience in school bullying, whether it's related to their academic performance. So, yun. So, hindi ka po pwedeng mag-convenience sampling dito dahil nga hindi lahat ng college student dito ay pwede mong makuhang respondent or participant. So, pwede lamang maging participant dito ay ang mga currently enrolled na estudyante. So, I do hope na nagkaroon kayo ng at least clarity dun sa differences between convenience tsaka purposive sampling technique.